Mga kapuso, pamilyar ba kayo sa lamang dagat na ito? Malaki, malambot, at kung titignan, mukhang higanteng uod. Sea cucumber o bat kung tawagin ng mga Bisaya. Klase ng marine invertebrate na kapamilya ng starfish at sea urchin. Isang mangingisda sa Davao, namimigay sa mga kapitbahay, hindi ng isda, kundi higanteng sea cucumber. Ang lamang dagat na ito, iba't iba ang laki. Ang ilan, makikita sa mga bakawan. Pero sa Barangay Sasa sa probinsya ng Davao, espesyal ang mga sea cucumber na makikita sa kalaliman ng kanilang karagatan. Bukod sa malalaki na, masarap pa raw na iulam at ang good news, libreng ipinamimigay ng isang mangingisda. Mula pagkabata ni Jerry, pangingisda na ang nakalakihan niyang pamumuhay. At hanggang ngayon na nagkapamilya, ito ang sumasalba sa kanilang pang-araw-araw. Pero kung minsan, hindi raw umaayon ang alon ng dagat sa kanilang buhay. Minsan punta ka ng dagat, walang mahuli. Pagkat mahangin, malakas ang agos, pang-ulam lang, yun ang mahuli namin. Kaya naman from sea to land, sumasideline din siya ng pasada sa kanilang lugar. Alas 7 hanggang gabi, pagkat hindi ako magtrabaho, mag-pedicab driver, wala rin kami makain. Lahat nga raw gagawin niya para sa kanyang asawa at 3 anak. Magandang araw sa manunod. Welcome to my vlog, kaibigan. Ito, kaibigan, pumunta kami ng Ligid Island. Pati kasi mundo ng vlogging, pinasok na rin niya. Malaki! Ang content, mga iba't ibang lamang dagat na kanyang nahuhuli. Daga, Katbinso, ilawin namin ito. Isa na raw dyan ang higanteng sea cucumber o bat. Ilaw kami. Ganyan na bat, sumisisid pa ka sa ilalim bago makuha mo. Mahirap yun kunin. Ngayon lang din ako mga guys makakita ng ganito kalaking balat. Kung sa iba, libo-libo ang bentahan ng sea cucumber, sa kanya, hindi raw niya ito pinagkakakitaan. Pag maswerteng nakakahuli, kadalasan, inuulam na lang nila. At ang sobra, hindi nakakalimutang ibahagi sa mga kapitbahay. Kapag makahuli siya, magbigay siya sa amin. Para siyang kanin ng baboy. Pag kinain mo siya, para siyang balet ng baboy. Yun, tinatawag nilang humba, yun. At ngayong araw, isasama tayo ni Jerry sa pangunguha nila ng sea cucumber. Punta na kami doon sa aming spot. Mga 3 minutes, abangan na lang ninyo basta pila ang mahuli namin. Pero dahil hirap na sa pagsisid si Jerry, to the rescue dyan ang pamangkin niya na si Justin. Simulan na ang pagsisid. Hanapin na ang sea cucumber. Pagkalipas lang ng ilang minuto, spotted na ang higanteng sea cucumber. Kinakamay lang ito, walang tinik. Sarap ito. Lutuin namin ngayon. Kung ganon, iluto na yan, Jerry. Ang sea cucumber ng araw na ito, nagiging pantawid gutom ng kanyang pamilya. Bilang haligi ng tahanan, pangarap lang daw ni Jerry na mabigyan sila ng magandang buhay. Pero ang pangingisda at pagpepedicab, minsan, hindi sumasapat. Mabuti na lang araw ang kanyang bunsong anak na si Jessa, nakakatuwang niya para mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Mindset ko kasi, kung anong sitwasyon namin ngayon, gusto ko ibahin, sinisipagan ko talaga. Ang sipag nga raw ni Jerry sa buhay, namana ng kanyang anak. Naging working student, nagtapos, at ngayon, nagtatrabaho na bilang call center agent. Kaya naman si Jerry, proud sa nararating ng kanyang anak. Dako ko pasalamat sa Ginoo, nakatrabaho siya, pinagi sa iyang paningkamot. At dahil first day sa bagong trabaho ni Jessa,
Ang handa ni Jerry sa kanya, ang niluto niyang adobo at kilawing sea cucumber. Sa lami, no? Salamat ay sa bat na kinilaw na bat na gi-prepare nimo og sa adobo nami kayo. Thank you sa tanan sacrifice na nami karon na buhiga. Salamat sa Ginoo. Sa buhay, kahit minsan inaalat, huwag mawala ng pag-asa. Basta't maniwala at patuloy na sipagan. Hindi lang higanteng sea cucumber ang naghihintay, kundi higanteng blessings pa.